Kabanata 401. Ha! Anong nangyayari dito? Lumalayo sa daan sa tabi ng kalsada, napanood ni Leila at ang iba pa. Ang nangyayari sa gulat, ang isang tunay na fleet ng mga mamahaling kotse ay may linya sa labas ng karaoke bar. Ang isang pulutong ng mga tao ay nagsiksik. Tungkol sa lugar, dapat may nangyari. Sus, maaring ang masamang ulo ni Gerald ang napunta sa kanyang ulo. Pasigaw na tanong ni Douglas. Dapat, ibig kong sabihin, sino pa ba sa Seren County ang maaaring pukawin ang gulo na ito? Dapat ay alam ko ng mas mahusay kaysa sa dalhin ang taong iyon dito, kahit na ano ang sabihin ng sinuman. Ngayon tingnan ang gulo na ito, sa sandaling bumaba ang isang pangunahing bagay, mahihila kami dito. Alam na alam ni G. Lourdes na kasama niya tayo. Ang mga tao ay bamulong sa kanilang sarili, ang kanilang pananaw ay tila malabo. Namutla si Cindy, narinig ang kanilang mga salita. Kung totoo ang sinabi nila, baka malagay sa peligro ang buhay ni Gerald. Hindi, kailangan niyang pumasok at tingnan ang sarili. Kung talagang masama ang mga bagay na iyon, tatawag siya sa mga pulis. Sa pag-iisip ng ganito, binuksan ni Cindy ang pinto ng kotse at tumakbo para sa karaoke bar. Nag-iwan ng magandang impression kay Cindy si Gerald. Ngayon pa, lamang sila nagkakilala, kaya't napakaharap pa rin upang pag-usapan ang tungkol sa anumang totoong damdamin sa pagitan nila. Ngunit naramdaman niya na siya ay talagang isang mabait na tao. Down to earth. Ano pa, upang may save ang lahat, kinuha niya ang buong bagay sa kanyang sarili. Ang pag-abandona sa kanya ng walang pag-iisip tulad ng ginawa ni Leila at ng iba pa, iyon ang isang bagay na hindi kayang gawin ni Cindy. Hindi lamang niya maupo ang isang ito. Cindy, baliw ka ba? Bumalik ka rito. Lumabas na rin si Leila sa sasakyan, sumisigaw ng hysterically. Si Cindy ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi siya pinayagan ni Leila na gawin ito. Nasamsam ng takot, hinabol niya siya. Desperadong pigilan siya. Tungkol kay Douglas at ang natitira, nanatili sila doon sa loob ng sasakyan, naninigarilyo lamang at nagbabantay mula sa malayo. Holy hell, ito ay isang madugong gulo doon. Hindi ko alam kung sino ang asar ni Mr. Lourdes, ngunit pinalo siya sa isang sapal. Panipi, may iba pa bang gustong sumunod? Oo, ang pangamba, ngunit kung ano ang isang pag-ikot. Inakala ni G. Lourdes na siya ang pinakamalaking keso sa paligid, hindi kailanman naisip na makabangga niya ang isang taong mas malakas pa sa kanya. Oh hahaha, panipi, ang ilang mga kabataang lalaki at babae ay dumaan sa harap ni Cindy, maingay na nakikipag-usap tungkol sa nangyari. Sa pagkabalita sa kanila, una siya ay nagulat sa balita ng trahedya ni G. Lourdes. Pero paano si Gerald? Sa pagkabalisa, pinahinto sila ni Cindy upang magtanong tungkol sa sitwasyon sa loob. Pinayagan nitong makahabol si Leila. Napasigla sa paningin ng dalawang nakasisirang kagandahang ito. Ang mga tao ay nagkagulo upang ikwento kung ano ang nangyari. Pabalik sa bar. Hoy, mga babe, sa palagay ko wala kayo, kaya hindi mo malalaman, ngunit syempre narinig mo ang tungkol kay G. Louis Lourdes, ang pinakamayamang bata sa buong Seren County. Ang isa sa mga lalaki ay tuwang-tuwa sa pag-spotter niya. Ngayon lang, isang buong gang ng mga itim na nakasuot na bodyguard ang pumalo sa kanya sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay. Ganap na brutal, at naririnig kong sila ay mula sa Mayberry City. Tingnan lamang ang lahat ng mga kotseng ito na dinala nila dito. Hindi kapanipaniwala, panipi. Ang iba pang mga lalaki ay sabik na magbigay din. Tungkol naman kay Louis, nang magsimula siyang sumigaw para sa isang tao na dalhin dito si Big Dolph, naisip kong nakabukas na ang mga mesa. Alam mo ba, inaasahan kong lilinisin ni Louis ang lahat ng kanilang orasan, ngunit nang dumating si Big Dolph, bigla siyang yumuko at nag-spray para sa dalawang iyon, nag-aalok sa kanila ng mga usok at inumin. Ang mukha ni G. Lourdes ay isang hindi magandang tingnan, kung gayon. Ang iba pang malalaking mga manlalaro sa silid ay alam lahat. Kaninong panig ang tatabi pagkatapos? Ngunit hindi ako nagtatanong tungkol kay Louis Lourdes. Napaungol si Cindy. Tinatanong ko kung mayroon bang ibang
Binata na nasaktan din. Si Louie ba, naghak ng ibang tao doon? Panipi, ha, ang ilang mga iba pang mga tao. Sa gayon, si Louie at ang isang tao na tinawag niyang Tiyo, ay nahuli ang isang madugong. Mabuting frasyang, ngunit hindi, walang ibang nasaktan. Ay, ang sariling mga bodyguard ni Louie ay agad na natalo ng malamig. Ngunit hindi ko tinawag ang alinman sa kanila na isang banata. Panipi, paano ito nangyari? Kumusta naman si Gerald? Mayroon bang posibilidad na nagkamali ka? Hindi makapaniwalang sumabog si Leila. Sigurado ka ba na ang nag-raft ay si Louie Lourdes? Siyempre, nakita namin lahat ang larawan niya dati. Naghuting, at nangut siya, ang grupo ay gumala. Nangangahulugan ba ito? Gerald's okay. Isang napakalaking bigat sa puso ni Cindy ang biglang kumalas, ngunit pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit bakit lahat ng mayayamang taong ito ay biglang binaliktad si Louie? Leila, sa palagay mo maaaring tinawag sila ni Gerald para tulungan siya. Panipi, sa pag-iisip, naalala niya lamang kung paano, habang nililinaw ni Gerald ang paraan upang sila ay makatakas, sinabi rin niya ang tungkol sa pagtawag sa kanyang sariling mga tao na makipag-usap. Kay Louie, Kabanata 402, sinadya niyang ipatawag ang mga tao upang makatulong na labanan si Louie Lourdes. Sa oras na iyon, hindi pa ito gaanong naisip ni Cindy. Ipinagpalagay niya na si Gerald ay nakatago lamang para sa oras. Ngunit dito mismo ngayon, ay isang buong sangkawan ng mga tao na, sigurado na, ay umatake at natalo si Louie. Ang pinapahiwatig ni Cindy ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Leila. Imposible, yung lalaking yun. Hindi ko alam ang tungkol sa kanya. Ngunit hindi ba siya talo lamang na walang pera? Paano siya magkakaroon ng napakaraming mayaman at makapangyarihang kaibigan? Huwag kang mahulog sa kalokohan niya, Cindy. Panipi, alang-alang sa langit, kung ito ay naging totoo. Si Leila ay maaaring maging ram lamang ang kanyang ulo laban sa pinakamalapit na pader. Ngunit hindi, haha, simpleng hindi posible. Lumingon si Leila para sa lahat na bumalik sa kotse na lumapit at sumali sa kanila, kung saan ibinahagi niya sa kanila ang natutunan. Ang bawat isa ay nasisiyahan sa balita na si Louie ay napaalis na. Malinis, napatingin sila sa paghanga sa mga nakamamanghang mga kotseng pumipila sa kalye sa labas ng karaoke bar. Tingnan mo, hindi ba yun si Gerald? Sumulyap sa paligid, biglang nakita siya ni Leila sa katabing western restaurant, kumakain sa upuan ng bintana. Para sa isang sandali, duda niya ang kanyang sariling mga mata. Hindi ito maaaring, hindi, ngunit siya talaga. Si Douglas ay medyo natigilan. Ang lahat ay kumbinsido na si Gerald ay patay na karne. Sa halip, siya ay nasa isang mabuting restaurant sa malapit, nakaupo sa kanilang premier table. Ito, paano, ano? Ayos lang naman si Gerald eh. Leila, siguro nagsasabi talaga siya ng totoo. Marahil ang lahat ng mga taong ito ay talagang napunta dito upang i-back up siya. Siguro kaibigan talaga si Gerald ng maraming mayayaman. Tila natutuwa dito si Cindy. No way, no way. Tumanggi akong maniwala. Nakatatak sa paa si Leila sa pagkabalisa. Douglas, pupunta tayo roon upang makarating sa ilalim nito. Gayunpaman, maaari ka bang maniwala na kayang-kayang ng Trump ang klase ng masasarap na kainan? Panipi, ang isang tao na pinanghahawakan niya ng labis na paghamak ay naging isang napakahanga. Iyon ay magiging isang tamang sampal sa mukha. Tama, halina na tayo. Ikaw, pauwiin muna ang mga lasing. Panipi, inilabas ni Douglas ang utos na ito sa isa sa mga lalaki, hindi pinapansin ang katotohanang hindi siya ganap na matino sa sarili. Mas maaga, ilan sa mga lalaki ang nagpabagsak ng isang buong bote. Ngayon ay tumatakbo ang alak, at ang ilan ay hindi na makatayo sa kanilang mga paa. Si Douglas mismo ay may mataas na pagpapaubaya, at gayon pa man, hindi niya kayang lumakad palayo sa isang napakahalagang pakikipag-usap, kaya't gigilitan lang niya ang kanyang mga ngipin at dinadala ito. Nasa tabi niya sina Leila at Cindy habang naglalakad siya papasok sa restaurant na iyon. Sa mahigpit na pagkagalit, sumugod si Leila sa sahig. Gerald, niloloko ba ako ng mga mata ko?
Kaya ikaw talaga, napunta ka sa isang lugar na tulad nito, ngunit walang iniutos, nakaupo lamang dito, huwag sabihin sa akin na lumusot ka lang doon, at kailangan mo lang ng isang lugar upang umupo. Panipi, medyo nag-aalala na baka si Gerald ay talagang maging isang mayaman at may impluwensya. Gayunpaman, ngayong nakatayo na siya sa kanyang lamesa, nakahinga siya ng maluwag. Malamang, pumupunta lamang siya rito upang makahanap ng masisilungan. Leila, marahil ay hindi mo alam ang eksklusibo ng restoran na ito. Ito ay itinuturing na isang first class na pagtatatag, kasama ang kanilang pangunahing sangay na nakabase sa Mayberry. Karaniwan, na ang mga katutubong tao ay hindi nangangahas na lumusot dito. Kaya't malamang na hindi ka makahanap ng isang mas ligtas na tagwan, Gerald. Hahaha, nagdagdag si Douglas ng kanyang sariling mga nakakatawang komento sa pinaghalong. Umupo na lang si Gerald nang walang imik. Bumalik sa silid karaoke na iyon, nang ibigay ito ng kanyang mga tanod kay Louie at sa kanyang mga ungol, si Gerald ay nanood ng sandali, ngunit nawala ang interes. Sapat lamang na magturo ng araw sa lokong iyon. Walang dahilan para tumambay siya. Ang uri ng bagay na iyon ay hindi niya estilo. Gayunpaman, wala siyang gaanong kumain para sa tanghalian kanina, kaya sa ngayon ay nagugutom na siya, at lumabas na. Naghahanap ng kagat na makakain. Ngunit pagkatapos niyang mailagay ang kanyang order, at magtatagal upang pag-isipan kung paano niya hahawakan ang mga bagay mula rito, tuldok. Hindi inaasahan, si Leila at ang kumpanya ay dumating na. Naniningil muli sa pagtatalo. Ano ito, hindi na ba niya natanggal ang mga ito? Hindi man maisip ni Gerald na isipin kung paano niya ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngayon, sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang 6 na kawani ng restoran na bumubuo sa isang linya, mga tray ng pagkain sa kanilang mga kamay. At pagkatapos, nagsimula silang patungo sa Gerald. Kabanata 403. Excuse me, miss. Ang waitress na nangunguna ay ngumiti kay Leila, na nakatitig sa bibig na nakanganga ng malapad habang ang isang kapistahan ay inilatag sa mesa bago si Gerald. Ano? Saglit na nauutos si Leila, pagkatapos ay bulalas, hoy. Hey, dapat mayroong ilang pagkakamali, nagkamali ka ng mesa, panipi. Sinumang maaaring sabihin na ito ay isang masaganang pagkain na nagkakahalaga ng isang maliit na kapalaran hindi bababa sa $500 o higit pa, at ito ay inilaan para kay Gerald. Noon pa man ay kinamumuhian siya ni Leila bilang isang tao na wala sa kanyang pangalan. Minsan, hinayaan niyang madulas na inaayos ng kanilang mga ama na ikasal sila, at ginawa itong kompletong stock ng pagtawa. Hoy, Leila, sa isang lugar sa isang malayong bukid, hinihintay ka ng kasintahan mo. Kitang-kita pa rin niya sa likod ng kanyang isipan ang mga mapanuyan ng ngisi. Ito ang naging pinakadakilang mapagkukunan ng pagdurusa sa kanyang buhay. Hindi niya kailanman ito nasabi, ngunit palaging nasa isip niya ito, bilang isang simbolo ng kanyang kahihiyan, lubos niyang kinamumuhian, si Gerald Crawford. At gayunpaman, kumakain ng maayos si Gerald ngayon. Paano magkakaroon ng anumang pagkakamali? Nag-order si G. Crawford dito ng aming pinakamahal na menu na inihanda ng kamay ng isang master chef mula sa France. Nagkakahalaga ito ng $1,000 sa kabuuan. Inalok siya ng waitress ng isa pang maaraw ng ngiti, pagkatapos ay yumuko kay Gerald, at iniwan siya sa kanyang pagkain. Ano? $1,000? Nakatulala si Leila. Hindi kailanman nagpakasawa sa naturang karang yan. Gerald, anong balak mo? Walang mahirap sa iyo, ngunit nagsusunog ka rin ng pera tulad ng negosyo ng walang tao, lutuin. Pranses, wala ka ba sa iyong isipan? Hindi mo ba naisip na kunin ang $1,000 at gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang? Dito, asikaso siyang kinalas ni Leila. Tama, sumali si Douglas. Ang mahihirap ay sigurado na kumilos tulad ng mayroon silang pera na gugugol. Sino ako, at sino ka? Ang gastos ng aking handphone ay kasing dami ng pagkain na kinakain mo dito. Ang nangyari ba ngayon ay nakakatakot sa iyo? Panipi, sinabi sa katotohanan,
dito sa Seren County, ang isang $500 na smartphone ay isang simbolo ng katayuang malaki ngunit. Si Douglas ay isang hakbang sa kanyang $1,000 na telepono, ipinakita na talagang siya ay isang tao. Ngunit ngayon, ito ay hindi hihigit sa presyo ng isang pagkain para kay Gerald. Walang kukuha nito ng walang puna. Gerald, hindi ito sinusubukan naming iparamdam sa iyo. Ngunit, hindi ba mas mahusay na kunin ang pera na ito at bilhin ang iyong sarili ng magagandang damit, o isang disenteng telepono, o marahil isang uri ng makeover? Sa halip, ikaw, Just, umiling si Leila sa kanya na naiinis. Kung ikukumpara kay Douglas, maging sa mga tuntunin ng pag-uugali o talino, si Gerald ay napaliit. Beats. Nanginginig ang telepono ni Gerald. Inilabas niya ito sa isang mabilis na sulyap. Ito ay isang hindi kilalang numero na tumatawag. Sina Leila at Douglas ay nakatitig sa mga mata na kasing lapad ng mga plate sa lamesa. Dahil sa kakulaitan ng kasalukuyang sitwasyon, hindi tinawag ni Gerald. Pagwawakas ng koneksyon, sinubukan niyang itulak ang telepono sa kanyang bulsa. Sa pagtatapos ng araw, siya ay anak pa rin ni Tio Jung, at hindi siya dapat maging sanhi ng labis na pagkakasala sa kanya. Hawakan mo dyan. Hayaan mong makita ko ang teleponong iyon. Nasamsam ng isang biglaang siklab ng galit, inagaw ito ni Leila, at Bamulong, ang modelong ito ang pinakabagong modelo na tumama sa merkado, 4,000 at $500 bawat piraso. Ito ang iyong telepono, Gerald. Bukod kina Leila at Douglas, maging si Cindy ay nabigla nang makita ito. Haha, hiniram ko yan sa isang kaklase ko. Para lang sa pagpapakita. Alam mo, pinahiya ni Gerald ang sarili. Sabihin ang totoo, o kung hindi man. Inilibot ito ng mata ni Cindy. Sa palagay mo hindi ko masasabi na pagmamayari mo. Ito, hindi na nakapagsalita si Leila ngayon. Paano ito magiging posible? Ang lalaking kinamumuhian niya kaya. Paano siya magiging, ibig bang sabihin ito lahat ng mga taong bumalik doon ay totoong tinawag dito? Sige, telepono lang ito. Nag-iinom lang kayo doon wala kayong kinakain, kumusta ako sa inyong lahat sa ilang lutuing? Pransya, tinangka ni Gerald na baguhin ang paksa sa lahat ng mayroon siya. Oh, ang ganda pala ng tunog. Nagugutom ako, at hindi pa ako nagkaroon ng $1,000 na piging sa Pransya dati. Hahaha, ito ang magiging tretuhin mo, Gerald. Panipi, Kabanata 404. Humajijek si Cindy. Siyempre, nakaharap sa bato, pumutok si Leila. Cindy, nakalimutan mo ba kung ano ang pinunta mo dito upang magtanong? At hindi ka ba nag-alala tungkol kay Gerald? Ilang sandali lang ang nakakaraan. Hindi ka ba mausisa kung bakit hindi siya nasaktan? Panipi, ay, tama, sus, sa aking kaba ay medyo nakalimutan ko. Gerald, sabihin mo sa amin, kumusta ka pa rin sa isang piraso? At lahat ba ng mga lalaking iyon ay nasa labas ng iyong bayan? Panipi, sa katunayan, paano pa rin ako sa isang piraso? Pipi na sagot ni Gerald, tinatanong ka namin. Nakasimangot si Leila, nakatitig kay Gerald. Tapos ipinikit ni Gerald ang isang kamay sa noo. Nako, naalala ko. Ngayon, nang malapit na akong makipagbugbog kay Louie, ang mga parokyano sa tabi ng bahay ay sumabog sa silid, at marahil ay mayroon silang isang uri ng sama ng loob kay Louie sapagkat ang lahat ay nagsimulang mag-away ng makita. Sa lahat ng kaguluhan na iyon, nagawa kong lumayo. Natawa si Gerald. Galit na galit si Leila kaya nabigo siya ng mga salita. Halatang nagsisinungaling si Gerald, nadulas, tulad ng sa labas ng karaoke bar, at papunta sa katabing restaurant para sa isang lugar ng masarap na kainan. Sino ang maniniwala sa iyo? Kalimutan mo na. Siya ay masyadong galit ngayon, masyadong nabagabag. Bakit hindi rin kayo magtutulog sa hapunan? Tretuhin ko ito, okay. Masayang sabi ni Gerald kay Leila. Upang maging matapat, nakikita ang nakakainam na kapistahan na hinatid, naramdaman ni Leila na labis na tinukso. Lahat ng mga batang babae ay mga taong mahinahon, hindi ba? Ngunit sa paraan ng mga bagay sa pagitan nila ni Gerald, paano niya
Tatanggapin. Kumusta naman ang yabang niya? Hindi na kailangan, kung nais naming kumain, mag-o-order. Kami ng isang bagay sa aming sarili. Humalukip-kap. Sinulyapan ni Leila si Douglas. Oh, kung paano niya nais mag-order ng isang bagay. Sumilip si Douglas sa kanyang pitaka. 1,000 pera bawat packs. Sinimulan niya ang gabi na may 1,500 sa bawat tao. Kinuha niya ang tab para sa karaoke ng mas maaga, sa tunog. Ng isang napakalaki 1,200 dolyar. Walang paraan na kayang-kaya niyang paikutan ang isa pang libu-libong mag-asawa para sa isang hindi mabilis na kapistahan. Ang kanyang pamilya ay nagtataglay ng impluwensya, ngunit hindi gaanong kaunlaran. Well, marahil sa susunod, Leila. Libre ko. Basta, napakaraming nainom ko ngayong gabi. Panipi, ikaw. Maaari ring sabihin ni Leila na hindi ito makakaya. Napabuntong hininga siya. Ganon din ang naramdaman ni Douglas. Tumayo sila upang umalis, ngunit sa pag-on na nila upang natapos nila ang pagkatumba sa isang vase ng mga bulaklak sa isang mesa sa gilid. Sa isang pag-crash, ang vase ay nabasag sa sahig. Basura, nanigas si Douglas. Ilang sandali pa, isang waitress ang nagmamadaling tumingin, narinig ang ingay. Sir, this vase, nagsimula siyang bamulong. Isang grupo lamang ng mga hindi magagandang bulaklak, halos hindi titingnan. Bayaran ko sila, sige. Dito, 100. Sapat na ba? Iyan. Pangingisda ng 100 dolyar na panukalang batas. Isinampol niya ito sa mesa. Paano ito para sa cool? Sumulyap siya sa babae niya. Leila, umalis tayo dito. Bigla siyang napasubo, bigla namang tumanggo si Leila. Maghintay ka sandali, Ginoo. Anong problema? Iyon ay isang artistikong pag-aayos ng bulaklak. Sa halip na 100 dolyar, nagkakahalaga ito ng 1,500. Nakangiting idineklara ng waitress. Si Douglas ay naparalisa sa lugar. Ano? 1,500. Panipi. Kabanata 405. Tama, Ginoo. 1,500 dolyar. Nagningning ang waitress. Ang mukha ni Douglas ay isang tanawin na makikita. Sa una, naisip niya na itapon lamang ang 100 pera, at pagkatapos ay maglakad palabas doon. Hindi niya kailanman inaasahan na ang bungkus ng mga bulaklak na maging napakahalaga. Kung tinawag niya ang kanyang ama upang gumawa ng ilang ingay. Tuldok. Hindi iyon gagawin. Ang chain ng restaurant na ito ay pagmamay-ari ng isang malakas na figure sa Mayberry. Anumang damit ang binilang ng kanyang pamilya para sa wala dito. Ngunit wala rin siyang 1,500 sa kanya ngayon. Kaya't 1,500, kaya ano? No big deal. Nginisyon ni Leila, malapit siya sa pagsampal ng pera sa mukha ng waitress na. Iyon, nanunood si Gerald. Hindi mahalaga kung ano, kailangan niyang magkaroon ng huling salita dito. Sumulyap si Leila kay Douglas. Tiyak na may magagawa siya tungkol dito. Tinapik ang kanyang mga bulsa. Sumandal siya malapit sa bulong sa kanya. 200 na lang ang natitira sa akin. Hindi ako makabayad. Inaasahan ni Leila na si Douglas ay magkakaroon pa rin ng halos 1,000 natitira, katulad niya. Sa ganoong paraan, magagawa nilang eyeball ang kanilang pera at maglakad sa kanilang gulo kahit papaano, ngunit halos wala siyang anumang cash sa kanya. Ngayon, nakakahiya ito. Hindi balak ni Gerald na makisali, hanggang sa makita niya silang nagbubulong ng malayo sa kanilang mga sarili, at napagtanto na malamang nasira si Douglas. Hoy, waitress, idagdag mo na sa bill ko. Magbabayad ako bilang kapalit nila sa ngayon. Panipi, si Leila ay nakasuot ng ganap na nakakakulit na ekspresyon sa mukha niya kaagad. Bagaman napaka-masungit sa kanya ng dalawang iyon, gayunpaman ay hindi makatiis na makita si Leila na nahuli sa ganoong kalagayan. Gayunpaman, nang muli silang nakatagpo ng isa't isa, may nabanggit siya tungkol sa pagbibilang sa kanya sakaling may anumang gulo, kaya't nagsalita siya ngayon. Hindi kailangan ni Douglas ang iyong pera. Mayroon siyang mga kaibigan, alam mo. Putol ni Leila. Ngunit sino ang magpapahiram kay Douglas ng 1,500? Sa maikling paunawa, ano pa, maririnig ng kanyang ama ang
Tungkol dito, maaga o huli, at pagkatapos ay gusto niya itong gawin. Ito ang kanyang paraan palabas. Siya ay magiging tanga na hindi kunin ito. O sige, Gerald, sinabi ni Douglas. Takpan mo na lang ako sa oras na ito, at babayaran kita bukas. Walang problema, ngunit kailangan mong isulat sa akin ang isang IOU. Tumawa si Gerald. Gumawa ang waitress ng panulat at papel para sa kanila. Ang kanyang mukha ng isang larawan ng pagdurusa, gayunpaman, ay nagsulat na si IOU at iniharap ito kay Gerald. Pagkatapos ay binawi niya ang daang-daang dolyar na nasa gilid na mesa, at isinalid muli sa kanyang pitaka, bago tumakas kasama si Leila. Sa labas, nagpasya si Douglas na bumalik sa Gerald ng kaunti. Leila, nakakaloko sana na hindi samantalahin ang lokong iyon, pabalik doon. Nahiya ako sa harapan niya sa pagkakataong ito. Pero pagdating niya sa pagtawag sa akin na bayaran ang IOU na mabuti, matabang pagkakataon. Hindi tulad ng worm na iyon na nakakuha ng anumang uri ng balabal. Panipi, narinig na nagsalita siya ng ganito, pakiramdam ni Leila ay parang hindi na niya alam kung sino na siya. Ito ba talaga ang lalaking kinuha niya bilang kasintahan? Ano ang isang basura? Iyon ang hitsura ni Douglas sa kanya ngayon. May isang panahon, kung kailan naniniwala si Leila na ang pera ay hindi ang pinakamahalagang bagay, napalaki sa lap ng karangyan, hindi na niya ginugusto ang pera para sa sarili niya. Tulad ng natiran, napagpasyahan niya na hindi niya kailangang makahanap ng kasintahan na ganap na load, hanggat maaari niya itong trituhin ng kaunting bagay minsan, ayos lang iyon. Si Douglas ay konektado ng maayos, at mayroong isang kamanghamanghang trabaho, kaya't siya ang pinili niya. Pagkatapos ng lahat, kahit saan siya magpunta, ang mga tao ay tumingin sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari ngayon sa restoran na iyon, ang pananaw ni Leila sa buong mundo ay binago ng buo. Ang isang tao na maaaring magbigay sa kanya ng isang maliit na gamutin, minsan sa isang sandali. Kalimutan mo na yan. Kung walang pera, hindi man sila makakakuha ng kahit anong bagay na kinakain. Nais ni Leila na makasama sa mesang iyon kasama si Gerald ngayon. Nakikibahagi sa napakasarap na kapistahan, ngunit hindi kayang bayaran ito ni Douglas. Hindi niya kayang magbayad para sa isang basag na florera ng mga bulaklak. May nagpiyansa sa kanya, at ngayon ay nagpaplano siya ng paghihiganti laban sa taong iyon. Ito ba ang kanyang uri ng lalaki? Umiling si Leila. Leila, halika na. Ihahatid na kita sa bahay. Panipi, Kabanata 406. Tumawag sa kanya si Douglas, ngunit sumagot si Leila, tama na. Tuloy ka nang wala ako. Humanap ako ng sarili kong pagsakay. Pauwi. Sa pamamagitan nito, pinasasalamatan niya ang isang dumadaan na taxi, at umalis, na iniwan si Douglas na natahimik. Sa gilid ng kalsada, alam na niya kung ano ang mali, at sinisi niya si Gerald dito. Makalipas ang ilang oras, sina Gerald at Cindy ay nagtapos sa kanilang pagkain, at ipinagpalit ang kanilang mga contact number. Pagkatapos ay tumawag siya para sa isang taxi upang pauwiin siya. Tumungo si Gerald sa katabing bar ng karaoke upang tumingin. Ang lahat ay umalis, at ang bar ay nagsara para sa gabi. Hindi niya inaasahan na ito ay magiging isang kaganapan sa araw. Napagod na siya. Paggalang sa isang taxi para sa kanyang sarili, bumalik siya sa hotel na tinutuluyan niya. Sa sandaling siya ay pumasok sa kanyang silid. Muling tumunog ang kanyang telepono. Iyon ang hindi kilalang tumatawag na susubukan siyang abutin habang siya ay nasa restaurant kanina. Sino kaya ito? Nagtataka, si Gerald ang tumawag. Gerald, anong nangyayari? Bakit hindi ka sumando? Ito ay isang kaibig-ibig, pambabae na tinig. Nagulat si Gerald nang makilala niya kung sino ang nagsasalita. Gie, tumawag ka ba? Bulalas niya, naguguluhan. Kalahating buwan na mula nang magsimula ang term break. Si Gerald ay ginugol ang halos lahat ng oras na ito sa ospital sa pangangalaga kay Mr. Winters. Marahil dahil sa kung ano ang nangyari sa unang araw ng term break, hindi na siya kinausap ni Gia simula noon. Iniisip ni Gerald na ganun din. At sa gayon, pinutol nila ang
Pakikipag-ugnay sa bawat isa, hindi pa siya umaasa na makakatawag mula sa kanya. Nagulat, tinatawagan kita mula sa landline phone sa aking silid. Kaya ano ang gagawin ko sa iyo na hindi mo ako nakikipag-ugnay? Sa lahat ng ito, hindi na ba tayo magkaibigan? Bulong ni Gia, wala namang ganun. Nabigla lang ako na tinawag mo ako. Riley, nasagot ni Gerald. At anong mali sa pagtawag ko sa iyo? Pang-aasar na tanong ni Gia, sa gayon, hindi ako ilang mayaman na tao, isang mahirap na kaunan na walang pera. Hindi kita papayagang magsalita tungkol sa sarili mo ng ganyan. Putol niya, totoo iyon. Karamihan sa mga batang babae ang nagsasabi ng tungkol sa akin. Panipi, karamihan sa mga batang babae. Hindi pa ako nagmumura sa iyo. Kung mayroon man, mas naiisip kita kaysa sa lahat ng mga mayamang brats na iyon. Alam kong ganyan lang ang trato mo sa akin para sa kapakanan ng iyong kasintahan. Kung hindi para sa kanya, mas magiging mabuti ka sa akin, hindi ba? Panipi, isang bagay na ganyan, para sa kawalan ng anumang mas mahusay na sabihin. Ang sasabihin sa katotohanan, isang batang babae tulad ni Gia, napakarilag at charismatic, na may isang pusong ginto. Ang sinumang tao ay mapalad na magkaroon siya bilang kanilang kasintahan. Ngunit mayroon na si Gerald kay Mila. Kahit na hinahangaan niya si Gia, hindi ganon. May ilang kadahilanan na tinawag mo ako. Tanong ni Gerald, hindi kita matawagan ng walang dahilan. Kung gayon, hindi. Walang dahilan. Hang up, hindi ba? Ang tono ni Gia ay matulis na. Parang kutsilyo. Dude. Tulad ng bilin, nagbitin si Gerald. Ilang sandali pa, tumawag siya. Pabalik. Ano ba? Bakit mo nagawa iyon? Pinapatay mo ako. Eto, tingnan. May isang bagay na darating, tama. Isang bagay na malaki. Panipi. Ano ito? Bibisitahin kita bukas sa iyong lugar, at pagkatapos ay kailangan kung manatili ng ilang araw. Astig bayan, kumusta, Gerald? Naririnig mo ba ako? Kabanata 407. Ano iyon? Hindi makapaniwala si Gerald sa tainga. Manatili ng ilang araw sa kanyang lugar. Paano siya magiging cool? Sa ganon, kinausap niya si Mila araw-araw, at sa tala na iyon. Nagsasalita siya para sa ngayon, na ang kasintahan niya ay nasa ibang bansa sa kasalukuyan, at siya pa ay nakakasama ng ibang babae. Kahit na ang natitirang bahagi ng mundo ay cool na kasama nito. Tiyak na hindi si Gerald. Anong kabaliwan ito? Hindi pwede, kalimutan mo. Sumagot siya. Oh, haha, ayos lang. Akala ko may isang taong handang tumulong sa akin, ngunit nakukuha ko ito ngayon. Ang boses ni Gia ay halos hindi lamang isang bulong. May nangyari ba doon? Tanong ni Gerald, na intriga. Pag-isipan nito, si Gia ay halos hindi isang uri ng batang babae na biglang tumakbo upang mag-crash sa lugar ng ilang tao sa loob ng ilang araw ng walang tula o dahilan. Nahulog na ba siya sa kanya? Tulad ng naisip ni Gerald na mataas sa kanyang sarili. Nagtatanong lamang siya dahil sa pag-usisa. Pagkatapos ng isang pag-pause, biglang inihayag ni Gia. Nakikipagnobyo na ako. Oh, kongratula, nang magsimulang tumugon si Gerald dito. Bigla niyang napagtanto na mayroong isang kakaiba sa kanyang tono. Pagbabago ng taktika, sa halip ay sinubukan niya. Napakagandang balita. Sino ang maswerteng kapwa? Panipi, Jacob Lincoln. Ang negosyo ng aking ama ay kamakailan lamang na tumama sa ilang mga magaspang na tubig, kaya't inaasahan niyang manalo sa pagtataguyod ng pamilyang Lincoln upang matulungan kaming malusutan ito. Samantala, si Jacob ay sumunod sa aking kamay, at nang ilabas ng kanyang ama ang paksa ng aming ikakasal. Mabuti, ang tatay ni Jacob ay tumulong din na iligtas ang aking ina, kaya't sinabi ng aking ama na oo. Ngayon ay nakikipag-ugnayan ako sa Jacob, pero ayokong makasal sa kahit sino. Alam mo, ang buong bagay na ito ay parang bangungot. Napakaraming plano ko, hindi ko naisip na isa sa alang-alang ko pa rin ang kasal hanggang 30. Ngunit, narito ako, hindi pa natatapos sa universidad, at nakatuon na sa isang tao, isang hindi ko gusto. Hindi ko lang alam kung ano ang dapat kong gawin. Panipi, naghahanap ako ng lugar na mate at tago,
ngunit alam ni Yakov ang lahat ng aking mga kaibigan, at tiyak na mahahanap niya ako sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa iyo, ngunit iniiwan mo ako upang matuyo. Saan man, si Gia ay nagsimulang humikbi. Naramdaman ni Gerald na higit pa o hindi gaanong naiintindihan. Ngayon, sa katunayan, ito ay isang mabigat na pasanin para sa sinuman na dapat pasanin. Bukod dito, hindi ito parang wala sa kanya ang kalagayan niya. Kung sa bagay, nang maligtas ang ina ni Gia, ang nasa likuran nito ay si Gerald talaga. Natahimik siya tungkol doon, upang ma-minimize ang kanyang pagkakasangkot kay Gia. Lumiko, ang mga Lincoln ay nakuha ang buong kredito para dito, at hinawakan ito sa pamilya ni Gia. Sa pagkaunawang iyon, kasalanan din ni Gerald na si Gia ay napilitan ngayon sa kanyang kasalukuyang problema. Kaya, ngayon malinaw na si Gia ay naghahanap ng pagpapakupkup sa kung sanat, na, sa pamamagitan ng pagtakas mula sa bahay, inaasahan niyang maglapat ng presyon sa kanyang ama. Iyon ang dahilan kung bakit hinahanap niya siya. Kung tinalikuran siya nito, mapipilitin ba siya sa kasal na iyon? Upang maging ganap na matapat, isang batang babae tulad ni Gia, na nahuhulog sa mga kamay ng isang lalaki tulad ni Yakov, ito ay katulad ng pagpapakain ng caviar sa mga baboy. Kahit na si Gerald mismo ay itinuring na isang krimen laban sa kalikasan. Kung pumayag siyang tulungan siya, paano niya ito ipapaliwanag kay Mila? Ngunit alam na niya na hindi niya kailanman patatawarin ang kanyang sarili sa pag-abandona kay Gia ngayon. Itinanam niya mismo ang mga binhi na ito, ngayon kailangan niyang anihin ang ani. Sige, maaari kang sumama sa akin, sabi ni Gerald, ngunit wala. Ako sa bahay ng aking pamilya, mananatili ako sa lungsod. Gayun din, kapag ang bagay na ito ay naayos na, umalis ka. Panipi, dahil siya ang may kasalanan sa lahat ng ito, natural na sa kanya na lutisin ang problema. Ang solusyon ay simple, ibubunyag niya ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Nalutas ang problema, mas okay na hayaan mong lumapit si Gia dahil plano niya ang lahat. Masaya si Gia. Ayos lang. Nakuha mo. Salamat, Gerald. Ikaw ang pinakamahusay. Huwag mag-alala, ginagawa ko lang ito upang bigyan ng takot ang aking tatay. Kapag naanal na niya ang pakikipag-ugnayan, malilinaw na tayo. Panipi. Matapos ang tawag ay natapos, si Gerald ay may ilang mga saloobin tungkol sa likas na kawalang kabuluhan. Sa gayon, huli na para sa mga panghihinayang, sinabi na niyang oo. Gayunpaman, inuupahan niya ang isang suite dito, na kung saan ay maginhawa para sa mga bisita, bukod sa alagaan si G. Winters. Kinailangan din niyang makipagkita kay Zach Lyle at sa iba pa ng regular. Hindi lamang ito isang silid na may isang kama. Nagpasya si Gerald na ibagsak ang ruse kay Gia, at ipaalam sa kanya kung sino talaga siya. Unang bagay kinaumagahan, dumating si Gia sakay ng tren. Nagmaneho si Gerald sa istasyon sa kanyang Mercedes-Benz G500 upang makuha siya, kung hindi dahil naiwan niya ito sa Mountain Top Villa, kukuha siya sa halip ng kanyang Lamborghini. Kung ilalabas niya ang kanyang malaking lihim sa kanya bilang bahagi ng pagtulong na malutas ang bagay na ito, sigurado si Gerald na ang kailangan lang niyang gawin ay magpakita ng konti. Kabanata 408. Ipinarody niya ang 4WD sa labas ng istasyon ng tren. Tulad ng inaasahan, nakakuha ito ng maraming pansin. Mayroong kahit ilang mga batang babae na darating upang mag-snap ng mga larawan sa kanilang mga telepono. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa $300,000. Ay, wow! Isang G500 dito sa Seren County. Sino ang nasa loob? Dapat ay mayamang anak. Panipi. Sus. Hoy, ano ang hitsura ko? Paano kung bumaba siya ng kotse? At mahulog sa akin sa unang tingin? Ano ang gagawin ko? Panipi. Hahaha. Umiwas ka sa iyong sarili. Panipi. Mga batang babae, pumunta tayo doon at sabihin na ang mga batang babae ay bamulong sa kanilang mga sarili. Humajijek ng malakas tuwing madalas. Doon lang, isang matandang babae na nasa 80 ang lumapit sa
mga batang babae at sinabing, sinumang nagmamay-ari ng kotseng. Iyon ay dapat nalulan, sa palagay ko. Siyempre, ang G500 ay napupunta para sa higit sa 300,000 libong dolyar. Anong meron lola, umaasa na mahuli ang isang malaking isda, marahil ay isang bata pa siyang Panginoon. Bagaman, ang mga batang babae ay humagalpak ng tawa. So paano kung matanda na ako? Mayroon pa rin akong karapatang maglandi. Mataray na sagot ng matandang babae. Sa pagsasabi nito, nagsimula siyang mag-hobble papunta sa kotse. Sinundan siya ng mga batang babae. Ang isang tao ay lumalaki sa labas ng istasyon ng tren. Parami ang mga tao na nagtitipon upang tumingin. Sa loob ng sasakyan, sumubo si Gerald ng malalim na paghinga. Ito, dapat ang kauna-unahang pagkakataong gumawa siya ng ganoong pagpapakita ng kanyang sarili. Palagi siyang nag-iingat ng mababang profile bago ito. Inamin niya, ang ilang mga kaguluhan sa paminsan-minsang sandali sa limelight. Paano niya mailalarawan ang mga damdaming ito? Naghihintay siya ng 3 taon para sa isang sandaling tulad nito. Magsasagawa siya ng isang pahayag, hindi tungkol sa kung gaano siya kahusay, ngunit tungkol sa kung paano niya ibabalik ang lahat ng nawala sa kanya. Isinuot ni Gerald ang kanyang salaming pang-araw at binawi ang mga susi ng kotse mula sa pag-aapoy. Oras upang magdebo. Wham! Pagbukas niya ng pinto ay parang may tinamaan siya. Ilang sandali pa, nagkaroon ng sigaw ng matinding paghihirap. Isang matandang buhok na matandang babae ang nakalatag sa lupa. Sa labas, ang kanyang tungkod ay lumiligid pa rin mula sa kanya. Magandang langit. Gulat na napatingin sa gulat. Binata, inaasahan kong ang iyong sasakyan ay tama. Ang matandang babae na nagbulong-bulong sa takot, nadapa pa rin sa lupa. Ano ang nangyari dito? May dumating kaagad sa eksena. Ang dami ng tao sumulong. Ano sa palagay mo ang nangyari? Nang buksan ng binata ang kanyang pinto, pinatumba niya ang matandang babaeng iyon. Ngunit nakita ko na naghihintay muna siya, at sumugod nang makalabas na siya. Ito ay isang pandaraya, panipi, kaya ganyan. Ngunit ang iba pang mga nanunood ay nagpatuloy na dumating. Hindi alam ang totoong nangyari. Kabutihan, paano ang batang lalaki na iyon ay walang ingat? Ang pag-aayos ng isang G500 ay nagkakahalaga ng braso at binti. May nagsabi, inis na lumabas si Gerald sa sasakyan upang tulungan ang matandang babaeng nakatayo. Huwag mo akong hawakan, wala kang alalahanin. Natamba akong mag-isa. Umiyak ang matandang babae. Nabuhay akong mag-isa. Nang mag-isa, walang mga anak na lalaki o anak na babae. Hindi, kulang kayo mababayaran para sa iyong sasakyan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Ang pagiging mayaman ay, hindi siya mag-alaw, kahit na ang isang mayamang tao ay kailangang magbayad para sa pananakit ng isang tao. Binuksan niya ang pinto, at binagsak ka, tama diba? Makatiyak ka, ma'am, bibigyan ka namin ng hustisya. Mayroong ilang mga kabataan na mainit ang dugo. Nagngangalit sa galit. Hindi nagtagal, dumating ang pulisya sa lugar na pinangyarihan, at pinanggalit ang karamihan. Bagaman sinubukan ng matandang babae na itayo siya, hindi. May kakaila na ibagsak siya ng kanyang sariling kamay. Ipinadala siya sa ospital, at si Gerald ay dinala sa istasyon ng pulisya upang makakuha sila ng isang pahayag mula sa kanya, na uri ng bagay. Si Gerald ay nasa labi ng luha. Bakit nangyari ang alinman sa mga ito? Tumagal ng 40 minuto upang maayos ang lahat. Nagbigay pa ng pera si Gerald sa matandang babae. Pag-alis sa istasyon ng pulisya, tumawag siya mula kay Gia. Hindi mo ba sinabi na kukunin mo ako mula sa istasyon? Nasaan ka? Papunta na ako ngayon. Nagkalat si Gerald. Kalimutan mo na. Nasa isang taxi na ako, papunta sa lugar mo. Panipi, Kabanata 409. Gerald, binili ko para sa iyo ang mga prutas na ito. Nahugasan ko na sila, kaya lumapit ka at kainin sila. Panipi, itinakda ni Gia ang isang tray ng mga prutas sa mesa ng kape. Pagkatapos ay kumuha ng isang mansanas mismo at sinimulang haplasan ito habang pinapanood ang telebisyon. Sa halip na ang isang tumakas na fiancé na nakatakas sa isang nakaayos na kasal,
inisip ni Gerald na mas gusto niyang pumunta. Para sa isang kasiya siyang bakasyon. Bumalik siya kalahating oras na ang nakakaraan. Matapos tulungan, si Gia na makapag-ayos na, naligo na siya. Sa ngayon, hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin tungkol sa nakaka-relax, walang problemang kalagayan na kinalalagyan niya. Tungkol sa marangyang suite na kinaroroonan niya, si Gerald ay nagbulong-bulong lamang nang itinapon na palayo. Ang kanyang naunang pagtatangka sa mga sinihan ay tumigil, at ngayon ay wala na siya sa mood. Isipin na ilabas ito mula sa wala. Kahit saan, umupo si Gerald. Kaya, tungkol sa iyong pakikipag-ugnayan. Sa palagay ko mas mahusay na pag-usapan ang mga bagay sa iyong ama, tiyak na, hindi mo mapapanatiling tumakbo palayo dito. Magpakailanman, ang kaguluhan sa kanyang negosyo ay magpapagaan sa oras, tiyak na hindi sulit na sakripisyo. Magpakailanman ang kaligayahan ng kanyang anak na babae. Panipi, gayunpaman, kung ang pamilya Quarrington ay nahaharap sa anumang mga isyu sa pananalapi, maaari lamang siyang gumawa ng pamumuhunan sa kanilang mga interes. Nakukuha ko iyan, ngunit hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Sa wakas nagawa kong kalmeyan ang aking sarili ng kaunti. Hindi mo ba ito mapapanatili? Nagtatampo sa kanya si Gia. Pagkatapos, sa isang nakakalokong ngiti, sinabi niya, Gerald, hindi ko na kayo nakita sa ilang sandali. Ang iyong balat ay naging mas patas, at naging napakagwapo mo ngayon. Ganun ba? Dry chuckled. Noon nagring ang telepono ni Gia. Madaling makita na hindi niya nais na kunin, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ginawa niya. Ano ito? Sinabi ko na hindi ako babalik. Huwag mo ring subukang hanapin ako, alinman. Hindi ako uuwi hanggat hindi mo tinawag. Ang buong bagay na ito. Walang paraan na ikakasal ako sa kanya. Ayoko ng kahit isang bagay sa kanya. Sa totoo lang, kinamumuhian ko siya, at hindi ko balak mag-hitch sa lalong madaling panahon. Ano man ang sasabihin mo, mabuti na lang ang ginagawa ko dito. Kung wala ng iba, nabibitin ako. Panipi, itinapon ni Gia ang telepono sa mesa sa matinding pagdurusa. Narinig na lahat ni Gerald. Malamang iyon ang kanyang ama. Sinusubukang akitin siyang bumalik. At pagkatapos ay tumunog muli ang telepono ni Gia. Nakakainis. Sinubukan ni Gia na agawin ulit ang kanyang telepono. Hindi mo ba ako narinig? Oo, ikaw ito, Tammy. Medyo kumalas si Gia. Itinakda ang telepono sa mode ng speaker. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kondongan, at ang kanyang ulo ay nakaluhod, at nagsimulang mag-chat ang dalawang batang babae. Gia, hindi ka talaga tumakas kay Gerald. Alam mo, ngayon lang. Tumawag ang iyong ama sa aking ama, tinatanong kung narito ka. Tinanong niya ang lahat ng mga batang babae mula sa aming dorm. Nag-aalala siyang may sakit. Nag-burbled si Tammy. Kasama ko si Gerald ngayon. Hayaan mo siyang mag-alala. Basta alam niyang walang paraan na ikakasal ako sa lalaking iyon. Panipi, manamham. Hoy, wala akong nangyayari ngayon. Alam ko ang ilang mga tao sa Seren County din. Kumusta naman ang pagpunta ko doon upang makisama sa inyong dalawa? Ngayon na kayong dalawa ay isang item, utang sa amin ni Gerald lahat, tiyak, hahaha. Alam mo, para maging kasintahan mo si Gerald, ito ay talagang isang kaso ng pagpapakalat ng mga perlas noon. Tammy ay bubaw ng lahat ng mga beans ngayon. Nagmamadali na. Pinatay ni Gia ang nagsasalita, at pagkatapos, sa walang hanggang pag-aalaga, ninakaw niya ang isang silap kay Gerald na naupo doon sa nakatulalang katahimikan. Sa katunayan, si Gerald ay na-thunderstruck. Saktong kailan siya naging boyfriend ni Gia. Ano ang pinagsasabi ng batang babae sa lahat? Ilang sandali pa, natapos si Gia sa kanyang tawag sa telepono, at pagkatapos ay bumalik. Sheepishly, sinabi niya sa kanya, Gerald, alam nilang lahat kasama kita ngayon. Ayokong magtaas ng iskandalo, kaya sinabi ko din sa kanila na boyfriend kita. Wala kang pake, di ba? Panipi, umiling si Gerald. Hindi talaga. Ano pa ang masasabi niya? Gayun din, sinabi ni Tammy na medyo nakikipag-swing na siya. Mayroon siyang kamag-anak na mananatili sa mga bahaging ito. Lumabas tayong lahat at magsaya ng magkasama. Ibig kong sabihin, kung hindi ka pumunta,
baka magsimula silang mag-isip. Pagsusumamo sa kanya ni Gia. O sige, pupunta ako. Dahil nangako na siya na tutulungan siya. Hindi niya masyadong matanggi. Halos tanghali na nang dumating si Tammy kasama ang isang nakababatang kapatid na pinsan, isang batang babae sa high school mula sa Mayberry, Kabanata 410. Ang kotse ni Tammy ay isang guwapong Camry. Ang pinakaunang sinabi niya sa kanya ay, Gerald Crawford, naisipin na ang isang tagapagpakain sa ilalim ng tulad mo ay maaaring silo ang iyong sarili ng isang Diyosa tulad ni Gia, isang pangarap na natupad para sa iyo. Panipi, oo naman, tumanggo si Gerald. Ha, Tammy, ang lalaking ito ay kasintahan ni Gia. Ano ang darating sa mundong ito? Ang kapit ng pinsan ni Tammy ay nakakapit sa kanyang noo, nakatulala sa lugar. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang nakakakilala kay Gia ay nakakaalam na siya ay isang kagandahan sa mga kagandahan, isang Diyosa sa mga Diyosa. Walang inaasahan sa kanya na makahanap ng isang tulad nito na magiging kasintahan. Tila ang pag-iisip ni Tammy at ng kanyang pinsan. Nakatayo sila, roon ngayon, nagmamaktol kay Gerald. Punasan ang mga maruming tingin sa iyong mukha. Napaisip si Gerald sa sarili. Sige, tama na, gupit ni Gia. Ay, Tammy, hindi mo ba sinabi na mayroon kang isang bungkus ng malalayong kamag-anak dito sa Seren County? Hindi ba sila sumasali sa amin? Panipi, habang sinasabi niya ito, niyakap niya ng marahan ang braso ni Gerald, at inikot din ang mga mata sa kanya, na parang sinasabi, ayan, kita mo, iniisip ng bawat isa na tumama ka sa jackpot. Pagmamarka ng kasintahan na tulad ko. Ngunit ang ilang mga tao ay tila hindi pinahahalagahan ang kanilang magandang kapalaran. Kudlit, pupunta na sila. Kakababa ko lang sa kanila ng telepono. Tinatanong nila ako kung saan kami kakain, alam mo. Gerald, ano ang plano mo para sa tanghalian? Ang tono ni Tammy ay isang uri ng matalim habang inilalagay niya ang katanungang ito, na parang ang relasyon ni Gerald kay Gia ay dumating bilang isang uri ng paghamak sa kanya, tulad ng kung siya ay may hawak ng ilang uri ng galit sa kanya. Sa totoo lang, hindi gaanong pinahahalagahan ni Tammy si Gerald. Lumaki siya sa lungsod ng Cosmopolitan, siya ay isang country bumpkin. Siya ay simple at mahirap, isang tungkod para sa pagkutsa. Ang pag-iisip sa kanya na maging isang pangunahing tungkulin ng kanyang panloob na bilog, hindi niya ito matiis. Sa isang pagngangalit, sumagot si Gerald, sa paksa ng tanghalian. Iwan mo na lang iyon sa akin. Mayroong isang disenteng lugar dito, sa Seren County, na tinatawag na Mid Hall. Kain tayo dyan. Panipi, dapat sinabi mo sa amin yun kanina. Halika, Gia, papasok kami sa kotse ko. Panipi, at sa gayon natagpuan nila ang kanilang daan patungong Mid Hall, ang pinakamagaling na restaurant sa Seren County na madalas puntahan ng mayaman at makapangyarihan. Nang makarating sila, inihayag ni Tammy na may isang mahiwagang hangin na kailangan niya upang makahanap ng isang lugar upang ay parada ang kanyang kotse, at nais na kasama niya si Gia. Si Gerald ay dapat magpatuloy at magreserba ng isang table para sa kanila. Dahil iyon ang kanyang balak sa lahat, gayunpaman, pumasok si Gerald sa loob at humingi ng isang mesa para sa 8. Sa halip na magkaroon ng anumang mga pribadong silid kainan upang mag-alok sa kanila, ang lahat ng mga parokyano ay nakaupo sa iisang napakalaking bulwagan na magkakasama, tulad ng isang table na natagpuan para sa kanila. Nako, ikaw ba yan, Gerald? May tumawag. Siya talaga yun. Ano ang ginagawa niya sa Mid Hall? Panipi, ang isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na nasa kalagitnaan ng kanilang sariling pagkain, ay nasigaw na sorpresa. Nang makita nila siya, napalingon si Gerald nang may marinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan, at nakita niya ang 6 o 7 tao na magkakasamang nakaupo doon. Hindi lamang sa sinuman, sila ay mga kamag-aral niya mula sa high school, kasama sina Morgana Lopez at Cameron Laver. Anong pagkakataon? Halos parang, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow, for more story ng Ang Lihim na Mayaman.